Ito po yung mga BICAM adjustments. Yun po yung hinihingi ko talaga. Tama ba na isinama namin ito sa BICAM? Tama ba na isinama namin sa GAA? Kung isinama namin sa GAA, bakit hindi napalitan yung amount? Pwede ba kaming magtaas? Nung BICAM po, isa po ako sa masaya na nadagdagan yung mga ahensya na hinihingan ko ng dagdag through the earmarked revenues. Kaya lang, nag-raise ng question, tama ba na kami sa Kongreso ang nagdagdag nito? Napaisip ako doon sa bagay nito dahil syempre, doon ko naisip na kailangan pala ng batas sa earmarked revenue. Ako mismo ay nag-a-advocate na gusto kong diktahan or sabihin kay DBM, huy, huwag mo namang tipirin yung mga ahensya dahil kailangan niya ng ahensya eh. Kaya ang saya-saya ko na nadagdagan ng 5 billion ng BICAM ang DICT. To my mind, tama siya. Kasi at least sigurado ko na magbababa ang DBM ng additional 5 billion. Pero nung may nag-raise ng question, napaisip tuloy ako, kailan nga ba dapat dinadagdagan yun? Sabi naman sa akin dati ni Sec Mina, kaya nagpapasalamat ako kay Secretary Pangandaman, pasensya na kayo, DICT ang lagi kong ginagamit kasi ito talagang very familiar ako. Dahil ayon naman sa ating batas, every time na uubos ng DICT yung 2.5 billion at makapag-request sila ng bago, nagre-release naman for the first time ang Department of Budget and Management. Kaya thank you kay Sec Amina. Ano nga ba ang tamang proseso? Dahil may pondo naman dito ang gobyerno. Katulad ng sinabi ko, nakapailalim ang special account sa automatic appropriations. Ang budget ng ating bansa ay nahihati sa regular budget. Ito yung budget ng lahat ng departamento. Special purpose funds, ito yung para sa special purposes. May automatic appropriations. Ano naman ang automatic appropriations? Automatic appropriations does not require periodic action by Congress kasi isinabatas na po namin ito through legislation. Kaya yung automatic appropriations, nandoon po nakapailalim ang special account to the general fund. Dahil dinidesisyonan po nila kung magkano ang ibababa nila sa bawat ahensya na may earmarked revenue. At ang total po nun for 2025 is 27 billion 352 million 123,000. Pag nakikita niyo po ito mula sa NEP, hindi po siya gumalaw hanggang sa GAB 1, hindi siya gumalaw hanggang sa GAB 2 or House version, hindi siya gumalaw sa BICAM, hindi siya gumalaw sa GAA 2025. Steady lang po siya sa 27 billion 352 million 123. Pero nakita po natin sa BICAM under the special provisions na nagdagdag po sila ng dapat ibigay ng DBM para sa earmarked revenue. Sabi ko nga sa inyo kanina, masaya ko dahil nadagdagan ng DICT, pero ang tanong, naging tama ba ang proseso? Sa BICAM, nagdagdag ng special provision para magkaroon ng karagdagang panggastos na kukunin doon sa balanse ng earmarked revenue. Ang total po niyan ay nasa 12 billion 754 million 670. Kung hindi po gumalaw ang automatic appropriations under the SAGF, then saan po kaya natin makikita para lang mai-report sa tao? Makikita po siguro natin yan sa 2026 BSF. Kaya abangan po natin ang bagay na ito. Isa lang ang kasagutan ko dito eh. Dapat po magpasa kami ng batas tungkol sa earmarked revenue kung paano po siya gagastusin. Tila yung proseso or yung presentation sa publiko or presentation ng budget, yun ang isang malaking katanungan na hihingin natin ang sagot sa ating 2026 budget deliberation sa pamamagitan ni Congressman Robert Nasal or sabi naman nila civil society na po ako, na sana masagot po nila ang katanungang ito. Ako po, pag tinitignan ko, dapat pala bago mag-NEP, na ilagay na po yung karagdagan na gusto namin. Kumbaga dapat na isulat na namin. Kasi kung automatic appropriations, hindi pwedeng galawin ng Kongreso. So dapat sa NEP pa lang, na ilagay na sa SAGF, yung mas malaking amount na dapat ibinaba ng DBCC para sa mga proyekto na pinasa namin bilang batas, kaya nagkaroon ng earmarked revenue. Pero syempre, lahat po yan ay debate pagdating sa legal.
hindi ko na po kayang sagutin yon dahil nasa Korte Suprema na po siya. But isa lang po ang malinaw. We really have to pass a law pagdating sa earmark revenue. Para number 1, pwede nga bang galawin ang cash na ito habang natutulog sa mga ahensya, habang walang programa ang ahensya? Para sa akin po, kaya sa earmark, dapat hindi siya ginagalaw. Pero sinasabi nga nila, mangungutang naman tayo ng malaki pag hindi natin gagalawin ito. Pero kung gagalawin man natin, ano ang legal basis? Kailangan magpasa ng batas. Kung gusto nating gawing one fund concept at ayaw nating mangutang, gusto nating gamitin ng 700 billion, lagyan natin ng proseso. Lagyan ng transparency. Lagyan ng accountability. Ewan ko kung nakadagdag ako sa kalituhan nyo or nakapagpaliwanag ako ng maayos. Siguro po, mas lalo nating magda-dive into details pagka magtanong po kayo sa akin. Tanong nyo na lang po ako kung ano pang hindi nyo naintindihan.